EPP4, Quarter 4, Week 2. Iba't ibang uri ng lettering style. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng lettering style. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, nalalaman ang iba't ibang lettering styles. At pangalawa, naisusulat ang mga letra gamit ang lettering styles. Maikling balik-aral. Mga tanong. Ano-ano ang mga kasangkapan na ginagamit sa pagguhit? Magaling! Ang mga ito ay: una, drawing board. Pangalawa, ruler. Pangatlo, triangle. Pang-apat, T-square. Pang-lima, protractor. Pang-anim, compass. Pang-pito, divider. At pang-walo, French curve. Pangalawang tanong, magbigay ng materyales na ginagamit sa pagguhit at para saan ito ginagamit. Napakagaling! Ang una ay lapis. Ito ang pangunahing materyales upang makagawa ng drawing. Pangalawa, papel. Dito ay ginuguhit ang mga nais na larawan. Ito ay inilalapat sa drawing board upang maging maayos ang pagdodrawing. At ang pangatlo ay masking tape. Ginagamit ito upang maidikit ang papel sa drawing board. Para sa pangatlong tanong, ano-ano ang mga hakbang sa pagguhit? Mahusay! Ang mga hakbang sa pagguhit ay basic sketching, outlining, at shading. Pang-apat na tanong, ano-ano ang mga iba't ibang uri ng shading? Magaling! Ang hatching, cross-hatching, stippling, blending o smudging ay mga uri ng shading. Feedback. Ito ay optional. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Panghikayat na gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Nakakita ka na ba ng ganitong estilo o disenyo ng mga letra? Saan mo ito nakikita?
Narito ang mga halimbawa. Alam mo ba, ang pagleletra ay nakakatulong sa pagbibigay ng kagandahan sa isang disenyo. Tulad ng mga tatak ng produkto na nakikita sa TV, billboard, tarpaulin, pangalan ng tindahan at gusali na nakakaakit sa paningin. Ang paggamit ng iba't ibang disenyo ng letra ay nakakapagbigay ng mensahe sa mga nakakabasa nito. Ang pagkatuto sa kasanayan na ito ay isang paraan upang gumaling sa pagdidisenyo. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. Pangalawa, stem. Ito ay mga tuwid na bahagi ng mga letrang Gothic at Roman. Pangatlo, serif. Ito ay mga pahalang na linya na idinadagdag sa dulo ng stem ng letrang Roman. Pang-apat, fillet. Ito ay kurbang linya sa pagitan ng serif at stem o sanga na bahagi ng letrang Roman. Unang aralin, ang pagleletra. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Pinatnubayang pagsasanay. Uri ng mga letra. Una, Gothic. Pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Isang halimbawa ng produkto na pwedeng paggamitan ng Gothic ay ang milk tea. Kung mamasdan mo, ito ay napakasimple. Ang pangalawang uri ng mga letra naman ay Roman. May pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Iba't ibang bahagi ng letrang Roman. Una ay ang payat na sanga o tinatawag ding thin stem. Ang kasunod ay ang makapal na sanga o tinatawag na thick stem. Ang sunod ay fillet. At ang huli ay ang serif. Isang halimbawa ng paggamit nito ay sa mga pangalan ng kumpanya. Ang pangatlo naman ay script. Noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagleletra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit na pagleletra ng Aleman. Kung minsan, ito ay tinatawag na Old English.
Isang halimbawa ng paggamit ng script ay ang produktong bola-bola. Pang-apat ay ang text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Isang halimbawa ng paggamit ng text ay sa mga diploma. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga gabay sa pagleletra. Una, gumamit ng mga gabay na linya. Ito ay makakatulong upang maging pantay-pantay ang taas at luwang ng mga letra. Ang gabay na linya na madalas ginagamit ay ang cap line, waistline, baseline, at drop line. Ang mga gabay na linya na ginagamit sa malalaking letra ay ang cap line, waistline, at baseline. Ang mga gabay na linya para sa mga maliliit na letra naman ay cap line, waistline, baseline, at drop line. Gumagamit ng mga patayong linya bilang gabay sa mga letra may patayong bahagi. Ating balikan ang mga gabay sa pagleletra. Pangalawa, iwasan ang hindi pantay-pantay na payat at kapal na mga letra sa disenyong Gothic. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang hagod o single stroke sa bawat bahagi ng letrang Gothic. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita kung paano mo maisusulat ang mga letra ng isang hagod. Pangatlo, makakatulong kung gagamit ng broad marker sa mga makakapal na stem ng letrang Roman. Pang-apat, para sa letrang Roman, unahing iguhit ang serif bago ilagay ang fillet. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto, gabay na tanong. Una, ano ang pagleletra? Magaling! Ito ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. Pangalawang tanong, saan ginagamit ang iba't ibang disenyo ng letra? Napakagaling! Ang iba't ibang disenyo ng letra ay ginagamit sa iba't ibang konteksto tulad ng Gothic para sa milk tea, Roman para sa mga pangalan ng kumpanya, script para sa produktong bola-bola, at text para sa mga diploma at marami pang iba. Pangatlong tanong, ano-ano ang iba't ibang uri ng lettering styles? Mahusay! Ang iba't ibang uri ng lettering ay Gothic, Roman, script at text. Pang-apat, ano-ano ang mga gabay upang maging mahusay sa pagleletra? Napakagaling! Una, gumamit ng mga gabay na linya. Pangalawa, iwasan ang hindi pantay-pantay na payat at kapal na mga letra sa disenyong Gothic. Pangatlo, makakatulong kung gagamit ng broad marker sa mga makakapal na stem ng letrang Roman.
At pang-apat, para sa letrang Roman, unahing iguhit ang serif bago ilagay ang fillet. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagtataya. Para sa unang pagsusulit, panuto. Tukuyin kung ang mga tinutukoy ay tumutugma sa letrang Gothic, Roman, script o text. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Para sa unang bilang, ito ay ginagamit na paglaletra sa kanlurang Europa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay script. Pangalawang tanong, ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay text. Para sa pangatlong bilang, ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay Roman. Pang-apat, pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay Gothic. At panglima, ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Ito ay text. Para sa pangalawang pagsusulit, panuto. Kilalanin ang mga disenyo ng letra. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Handa ka na bang sagutin ito? Sagutin na natin! Ano ang tamang sagot sa pang-anim? Magaling! Ito ay text. Ano naman ang tamang sagot sa pang-pito? Napakahusay! Ito ay script. Ano naman ang tamang sagot sa pang-walo? Magaling! Ito ay Gothic. Ano naman ang tamang sagot sa pang-siyam? Mahusay! Ito ay Roman. Ano naman ang tamang sagot sa pang-sampu? Magaling! Ito ay script. Mahusay mga bata! Pangatlong pagsusulit. Panuto. Isulat ang iyong pangalan gamit ang letrang Gothic at ang iyong apelyido gamit naman ang letrang Roman. Pagkatapos mong isulat ay ipakita mo ito sa iyong guro. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Ito ay optional. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagleletra.
Ang pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. Ang iba't ibang uri ng lettering ay Gothic, Roman, script at text. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.